Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Maisha Amir from Japan, Kabayan. Cancer. This reading is for you. Tingnan natin yung mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal. Mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha, all the details is in description below. Diyan reading tayo, Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. If hindi naman, baka next time. Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng destiny nyo o ng buhay ninyo, ha? Wala sa kahit kanino man, wala sa card, kayo ang magdidesisyon pa rin. Pero tayong Gemini, Virgo, Cancer, Aries. Yan. Nandito ka sa sitwasyon mo na you want to be, gusto mo ng peace of mind, no? Sa sitwasyon na ito. May mga sitwasyon na nakapagpapagulo ng iyong isipan. Yun na nakikita ko dito. May sinasabi dito na travel. Ganyan, maaaring may mga lakad, may mga travel. Ganyan, kung malapit man yan o malayo, maaaring together with your family. Maaaring may mga water na tatahakin. Yan, may sinasabing water. Kung ano man yung water, maaaring maglalayag ka sa bangka, barko, o kaya may mga pupunta ka ng beach, pool, any situation. Yan, may mga lakad at travel din kasi. There's a journey, may mga chains of journey ako na nakikita sa iyo. And then, siguro andito rin yung peace of mind when it comes sa family mo. Kumbaga magkakaroon ng togetherness sa mga mahal sa buhay. Yun na nakikita ko. There's a lack. And may mga positivity, may mga pagtutulungan, Sa iba siya siguro may mga tutulungan ka or may tutulong sa'yo, vice versa. May mga loyal person din naman. Expected and expected, may magaganap o mangyayari sa'yo. Ate, bad ba? Medyo bad. Maaring hindi man sa'yo tumama. Siguro information sa iba. Information, makaka-receive ka siguro ng information na related to something na hindi naging maganda ang result. Or pwede rin naman na sa'yo or in your family or malapit sa'yo mangyari yon. Warning lang naman to. No, warning lang siya. May mga biglaang magaganap o mangyari. There's a danger. May ingat kayo kasi may mga mahihiwa, matutusok, magdudugo, mga ganyan. No? Kung ano man yan, sana syempre, hope, walang manganap o mangyari. Also, may mga accident situation, may doctor and hospital or there's a surgery situation. Ako nakikita sa iba sa inyo. May mga stress no? Stress, may mga kaba o nervyos. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman dito, may mga magulo yung isip. Yun na nakita ko. Nagkaroon ng depletion. May disease, no? Maaring may sakit, may taong may sakit, o may nararamdamang pain sa iba sa inyo, o may nararamdamang sakit. May sinasabing harvesting. Siguro kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Yun ang sinasabi rin dito. Mag-ingat kayo kasi maaring may mga mawala sa inyo, no? Losing something valuable. Sa iba is may mga mawawalan o mauhulugan ng mga gamit, pera, cellphone, any sitwasyon, pwedeng ma-misplace, kanya pwede rin naman nakawan. Yan, may mga kapintasan, maaring may pipintasan ka or someone is pipintasan ka. Ikaw ang pipintasan mo siya or pipintasan ka ng tao. Yun ang nakikita ko dito. Kaya nahandun din si painful. Yan dito rin na may i-start ka na new beginning or may i-start ka something pag lalaanan mo ng energy or you're doing your fashion. Yun ang nakikita ko dito. Maybe activity,
something, handun yung energy mo kasi. May mga biglaan din mangyari. Makaka-receive ka ng news, message, information. Yun na nakikita ko sa iba. May mga isipin ka na how to transform a situation. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na gano'n. May sinasabi rin na na siguro there's a distance. Siguro may tao na halimbawa parating o kaya may taong didistansya sa'yo or ikaw ang didistansya or kaya pwedeng ikaw yung magta-travel. May mga ganun. There's a distance situation ako na nakikita dito. May sinasabi rin na vehicles. Maaring bibili ka ng vehicles o papagawa ka ng vehicles o may mga pag-uusapan related to a vehicles. Tingnan natin ang energy ni Cancer. Anong energy ni Cancer sa mga natitirang araw ng August 2025? Ano yun, universe? Okay. Ay, ano ba yun? Ulat ako, kala ko babaksak lahat. Oo nga. Energy mo, may mga lakad kayo. Together with your family, mga relation ka, nakadikit siya sa'yo. Kumbaga, there's a connection, no? Pwede makasama sa trabaho, pwede mga kilala mo na talaga sila. Yan. And also, ang nakikita ko energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang pagpapasyahan. Yun na nakikita ko dito. May mga pagpapasyahan ka, may mga iisipin ka, may mga maaring may mga gusto mong aralin na bagay-bagay. Kung baga, halimbawa, welcome sa money. Diba? Gusto mo, may mga pag-iisipan ka o i-move forward mo para mag-success yung money mo. Yung mga ganun sitwasyon. Ayan. May mga rin, pag-iisip related to a family. No? Related to money, stability, ganyan. Sa iba sa inyo. May mga tensyon na hindi pa natatapos. Siyempre, nandito rin yung bullying, no? Ang nakikita ko sa inyo dito. Maaring may mangbubuli sa'yo or may bubulihin ka. Also, sadness. May sadness sa'yo. Yun, meron ka isang bagay, isang sitwasyon na tulad ng sinabi ko sa number 1, na parang you give an effort dun sa bagay na yun na ipaglalaban at gagawin mo yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Sa iba naman sa inyo is yun nga, sabi ko sa inyo, dito maaaring bibili o you deciding bumili ng vehicles, no? Maraming klase ng vehicles basta may gulong. Yan. Sa iba sa inyo. O pag-uusapan. Anong parating sa'yo? Diba dito may mga lakad? Sa iba naman sa inyo, ang energy nyo, kinokontrol mo daw yung feelings mo, yung mga sasabihin mo, yung mga ginagawa mo. Kumbaga, may mga ginagawa ka na sa'yo lang. Gumagawa ka ng tahimik. Ganyan. May ginagawa kang isang sitwasyon na tahimik lang. Ganyan. Pwede rin sa iba sa inyo is, may mga sikreto ka, no? Or someone is mayroong sikreto. Ano parating sa kanya? Ano po to? Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo, may makikipag-usap daw sa'yo. Tao na nasa distansya, o pwede nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, probinsya, ganyan. Nag-iisa lang siya. Sino siya, ate? Tao siya na na malapit sa'yo. Malapit to sa'yo, as in. Yan, magkakaroon kayo ng communication ng tao na ito. Parating din sa'yo, there's a new fresh start coming. May tao na magko-confess sa'yo. Or may sasabihin siya sa'yo. Or ikaw ito. Yun. May malalaman ka rin daw katotohanan. Or iniisip mo na gusto mong may malaman na katotohanan. Halimbawa, gusto ko malaman yung katotohanan ko anong nararamdaman ng tao ko sa akin.
Gusto kong malaman kung ano talaga yung pakay niya sa akin, ang intention niya sa akin, mga ganong sitwasyon. Pero may malalaman ka raw katotohanan mo. May mga pinag-iisipan ka dito eh. May mga sinasiyasat ka, may mga sitwasyon na naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba dito, dapat ba ganyan, ano dapat gawing umpisa, ano dapat ganun. May mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. Baka may mga dinidiscover ka. You show your patience sa akin. May mga hinihintay o may mga paghihintay din ako na nakikita sa inyo. May mga plano na gustong i-move forward o mayroong mga sitwasyon na ipaprogress mo this time sa nakikita ko sa dito. And then, parang you preparing for something. Yun na nakikita ko dito. May mga on and off action din ako na nakikita sa'yo, no? Yan, may mga piniprepare, may mga pinaprogress. Also, there's an action ako na nakikita sa'yo. Siguro, baka nga travel or andun yung sitwasyon na magiging very adventurous ka o kaya may mga i-explore ka. Yun ang parating din sa'yo, sa iba sa inyo. May mga pag-iisipan ka na you want to explore o kaya may mga exploration. May tao na nagsisisi, ano? May tao nag-iisip or may tao dito na feeling niya is parang, yun nga, baka may mag-confess o nagsisisi, parang gano'n. May tao kasi rin dito na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Or ikaw ito ha. Yun na nakikita ko dito. Anong dapat iwasan? Dapat iwasan. Okay. iPad natin. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung ma-disorganize ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Siyempre, iwasan mo yung hindi magkaroon ng paghihigpit when it comes sa money mo o kaya hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Yung wag ka masyado bigay ng bigay, ganyan. O iwasan mo chaos. Iwasan mo yung ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon na alam mong mali. Alam mo yun? Iwasan mo hindi ka magkaroon ng transformation sa sarili mo. Iwasan mo yung i-delay yung mga bagay na pwede namang gawin o desisyonan this time. Magkaroon ng mental trap, iwasan mo yung mga tao na nagkakaroon ng conflict sa'yo, manipulation sa'yo, o kaya yung niloloko ka, ganyan, iwasan mo yun. Iwasan mo rin, syempre, isa rin, palagi ko sinasabi sa inyo, yung pananalita. No, yun na palagi mong iiwasan. No, iwasan mo mag-judge ng tao, iwasan mo yung chismis. Yan, iwasan mo rin maki-apid sa kanila kung hindi ikaw man iyan, 'di ba? Yan. O iwasan mo yung maging masungit, lalaki ka man o babae, mag-isip ng kapiguan, manglinglang, mapanglinglang, o yung mga tao na gano'n ang ugali. Iwasan mo yung gumawa ng mga chismis na hindi naman totoo, or yung mga tao na gumagawa ng chismis na hindi naman totoo. And then, iwasan mo yung hindi ka maging totoo sa sarili mo in a good way. No, iwasan mo, basta you need to be aware sa mga ganun sa situation, Iwasan mo, yung pabalang-balang ng salita, o yung hindi maging good with comes sa pananalita, o yung mga tao na ganun ang ugali. And then, iwasan mo yung hindi mo pag-isipan muna maigi. Bago ka magdesisyon, bago ka mag-aksyon, you need to see the fact. Ibig sabihin, no, alamin mo muna yung katotohanan bago ka mag-react or bago ka magdesisyon or bago ka mag-pursue ng isang bagay. Any situation, pwede kahit sa salita yan, kailangan aware din, no? Ganun nakikita ko sa'yo. Maging aware ka, iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka makapag-let go sa mga bagay na ayaw mo na or yung mga bagay na napapagod ka na.
Yun na nakikita ko sa'yo. Yung mga pagkainis o yamot, siguro natural na rin yun, ano? Yung mga inis at yamot, natural na lang. Huwag lang over. Kasi ikaw rin naman magsasuffer no? Siyempre yung hindi ka mag-action sa mga bagay na pwede mo namang actionan. Kamusta ang love ni Cancer? Yung mga lesson na nangyari na kailangan mo rin kasi magkaroon ka ng acceptance or accept all the lesson, no? Na nangyari in the past. Learning from the past. Kumbaga. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho. Kamusta ang love ni Cancer? Lumabas agad siya? Ganun. Yung iba sa inyo ay maaring kayo is nagkahiwalay na, no? Kasi we have 3 of Swords. Sa mga nagkahiwalay, ang nakita ko sa'yo kasi why? Nandun yung pang there's a liar, dishonest, betrayal, taksil, babaero, lalakero, naging manipulative, ando yung pagsisinungaling o naging sneaky yung isa sa inyo. Maaring nagkaroon ng third party sa iba. No, kumbaga, sa iba naman sa inyo, itong tao na to, ikaw or vice versa, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. Ang sinasabi rin dito ay akala ko butas. Ay, hindi pala butas. Akala ko butas. Sinasabi rin dito na maaring ikaw or siya, handun yung alam mo yung pagsandal. No? Sumandal siya sa'yo because of the needs. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, iba yung tingin niya sa'yo. No? Sa iba sa inyo. Kumbaga, iba yung naging pakay niya sa'yo. Yan. Sa mga single, maaring merong tao na maaring nakakasama mo na, kasama mo sa trabaho, ganyan, kakilala mo na talaga siya, na mayroon siyang gusto sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, kung may nagmamatsyag din sa'yo dito, or maybe ikaw ang nagmamatsyag. Kung kayo naman is in relationship, when it comes sa in relationship, partnership kayo no? Nandito kayo, pwede kayong partnership when it comes sa business, pwedeng handin yung partnership nyo, or handin yung pakikipag-dealing mo sa kanya, na ganito tayo, ganyan, ganon. No, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, yung mga disappointment, hindi yun mawawala. Kasama yun sa relationship. Disappointment when it comes to a relationship. No? Ang nakikita ko dito, merong isa sa inyo, hindi ko alam po ikaw o siya, maybe may mga hinahide siya na hindi mo alam. Yun na nakita ko. May tinatago siya na hindi mo alam. Yun, pwedeng nagkakaroon siya ng burden sa sarili niya. Diba? Baka may pinagdadaanan siya or ikaw ito. Or pwede rin na meron siyang sinisikreto na hindi mo alam. Ganun. Kumbaga, sana walang third party sa iba. Yun na nakikita ko. Sa iba, partner kayo. Ito. Mararamdaman mo naman yun kung may third party o wala. Trust your intuition. Marami kayo energy, kaya hindi yan agad-agad magre-result sa inyo. Tingnan natin, kamusta ang money ni Cancer? Pwedeng nag-hide siya ng sikreto kasi nga ayaw niya makita mo na malungkot siya. Pwedeng ganun, di ba? Yun, pwede yun. O kaya nagsisikreto siya na kunyari busy siya pero nakikipag-inuman lang pala siya o kaya nakikipag-banding lang siya sa friend niya. Yung mga ganun sitwasyon. Nagkakaroon ng hiding situation. Money. When it comes sa money mo, ang nakikita ko sa iyo dito ay may biglaan kang maggastos no dito sa iyo. Pero may purpose siya yung gagastusin mo. May biglang gastos o yung paggastos mo is may purpose naman siya. Okay naman yun. Siyempre, iba sa inyo may mga financial problem,
and may mga problema when it comes sa business, o kaya may mga worrying related to money. Ayun, ang nakikita ko dito. Nandito rin yung there's a hardship, no, when it comes sa money. Pero ang nakikita ko dito, nagpapakatatag ka lang din dito sa nakikita ko dito. Kasi minsan, biglaan lang din yung mga paggastos, sa iba sa inyo. Siguro this is a time to invest. Try to analyze, magkaroon ka ng strategy or i-progress mo maigi. Yung nakikita ko dito about sa money. Kung kailangan mo naman ng tulong, may tao naman na tutulong sa'yo. Lalaki. No, ang nakikita ko dito, paaring lalaki ang isa sa tutulong o makakatulong sa'yo related to a money. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin, any opportunity pa kay Cancer. Anak, doon ka muna sa baba, tawag ka ni ate. Ang nakikita ko sa'yo dito, doon sa communication coming, no? Sa tao na sa tingin ko kilala mo siya. A part of the family. There's a relationship ako nakikita dito. Pwedeng close relationship, pwedeng kamag-anak, ganyan. Ako nakikita sa'yo. Kasi you feel relaxed, you feel peace dito sa tao na to. Kaya magkakaroon ng communication. Sa iba naman sa inyo is, meron kang tao na bagong makikilala. Pwedeng makikilala mo siya sa kaibigan na kaibigan, pwedeng makikilala mo siya in a party. Pwedeng sa wedding, pwedeng sa mga birthday, sa mataong lugar. Ganun ang nakikita ko sa'yo. And also, ang nakikita ko dito, may mga manifestation ako na nakikita sa iba sa inyo, no? Sa inyo na gusto mong magkaroon ng clarity, no? O may mga situation na didesisyonan ka this time, actionan mo this time sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. May mga decision making or taking action. Parang may mga sitwasyon na marami kang gagawin no? Siguro gagawin mo yung lahat dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Yun nakikita ko sa dito. Sa iba naman sa inyo, yun nga, tulad na sabi ko, may mga celebration, getting together, pwedeng close relationship, family unity, reunion, maaaring ganun. Sa iba sa inyo, may mga surprise parties, event, fun, happiness, enjoyment, meron ganun. Sa iba, may coming home, hindi ko alam kung ikaw ang pumunta ka ng probinsya ba, o pupunta ka ng ibang bansa, uwi ka ng Pilipinas, o vice versa, may magagaling ibang bansa, galing probinsya, ganun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin naman sa iba is, may mga, yun nga, wedding, baka may pupunta kang wedding, may pag-uusapan related to a wedding, may mga ganun, related to a bahay, family, yan, ang nakikita ko sa iba sa inyo. Advice Universe. May nagkakaroon ng pagpaplano. May pinaplano. May mga planong situation. Nandito ka sa sitwasyon mo na sa iba sa inyo na meron kang aayusin or meron kang mga aasikasuhin, kukumpunihin, gagawin. Nakafocus ka doon and magko-commit ka doon and you give an effort and hard work doon sa bagay na yun. There's a hard work situation ako na nakikita. Siguro may mga you want to develop something, skills, o may mga papracticein ka, may mga talent, or any situation na pagtutuunan mo talaga siya ng effort. Advice. When it comes sa advice, okay, ang sabi dito is be creative, always think positive. Alam ko naman na palagi ka naman positive, pero it's up to you to make it happen. All the positivity in your life it's up to you to make it happen. Kailangan mo mag-action. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo. Focus to your dreams, sa mga pangarap sa buhay. Siyempre, always have na clear path palagi. May kailangan sa'yo is positive destination. Huwag kang magsasayang o huwag kang
mag-wasting ng time o ng panahon. Kumbaga, time is gold. Kailangan mo rin kasi na siyempre sa ibang aspeto ng buhay mo, kailangan mo na maghigpit. No, paghihigpit. Don't delay, huwag ka ma-out of control, don't be stagnant. And then, may mga bagay na kailangan tapusin. yung mga actions mo, ibig sabihin, is pag-isipan mong maigi. No? Yun na nakikita ko dito sa'yo. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, okay. Gusto mo ng bagong business, okay. Do you want to travel? Okay naman siya sa nakikita ko. Kasi may travel din ako nakikita sa'yo. Or may mga lakad, no? Sa iba sa inyo. Yan, may mga lakad. Travel, adventurous, lakad, actions. Be creative, ang sinasabi nito. Start a new beginning into your life. Fresh start, and it's time to begin to change. Yan, may mga sitwasyon na kailangan i-change o baguhin. May mga sitwasyon na kailangan mong ilaya yung sarili mo doon. Sinasabi dito, it's time na kailangan mong mag-move or kailangan ng movement. No? Ang sinasabi dito. Yun. Arigatou naman si God bless.